Mamaya, babe. Di, meron naman na tayong pagkain para bukas. So, mag-ano lang tayo. Ano bang kakainin natin mamaya? Sandwich lang, no? Tuna sandwich. Tapos, mag-walking tayo. Sa Mirdif Mall. City Center. Pero ano, pagsundo ko sa'yo, ay kailan di ka pa dapat nakasuot ka ng maayos na shoes. Dalang kitang shoes. Pang walking. Pero bakit dito sa pantalon ko? Bakit naman hindi bagay? Parang pang walking. Yung brown. Bagay dyan. Para mag-walking tayo. Kahit mga 1 hour lang. Eh, pagsama, hindi mo na mawawala yun ako. Ang init kasi sa labas eh. Hindi ko kaya mag-walking sa labas kasi ang humid, walang hangin na kahit may hangin parang hindi ka naman makahinga. Iba yung init dito, no? Hindi mo alam kung paano nabubuhay yung mga tao dito sa init sa labas, no? Tapos imagine mo dati. Siguro yung iba mas mainit pa sa bansa nila. Hindi, iba daw talagang init dito. Mainit din sabi ni Lina, sa Sudan mainit din pero hindi ganito kainit. Iba yung init dito. Ay, pupukan eh. At, ano ba, ingat ako. Yung ano mo, baon na kailangan. Yes, don't worry about it. Baon. Baon mo. Bye. Ang ganda ng kalsada ngayon. Walang masyadong sasakyan. And 36 minutes ang biyahe ko papunta sa office. Tuesday na, guys. Sana Friday na ulit. Pero ang bilis lang talaga din ng araw. Di mo na mamamalayan. Friday na. At excited na ako. Next month meron akong inaantay. Inshallah. Sana pagdasal niyo, guys, na yung inaantay ko is makuha ko talaga siya. Magkakaalaman tayo sa susunod na buwan. So, yun. Karating lang natin. It's 8:21. Sana hindi natapon yung baon kong sopas. Bigat ng bag ko. So, cellphone, company phone. Kailangan natin lagyan ito kasi sobrang init na ngayon. Kailangan mayroong protection dito. So pag wala ay Diyos ko, parang nasa oven nito mamaya. Ayan. So 3:36 PM na palang pala. And paalis na ako ng office kasi inutusan ako ng amo ko ipabind tong mga papel na to. Hindi ko alam kung ano yan, basta gusto niya ipabookbind. So okay lang, makauwi ka maaga. Ay, wait lang pala, hindi ko pa na kung saan ako pupunta. Sa Mirdif lang din naman yun. Buti na lang at meron doon sa amin ng bookbinder.
Pero hindi ko alam kung saan to banda. How minutes to? $30 minutes. Siguro malapit lang na lang to dun sa amin. Sana malapit lang siya para after nito, uuwi na ako. Meron akong time mag-prepare. Pwede na nga rin ako magluto para kinabukasan kasi for bukas meron naman na kaming food. Nag-prepare na ako kahapon kasi gusto ko sana ngayon mag-walking sa gabi para alam mo yun, kasi kailangan ko din na talaga ng exercise. Grabe na yung timbang ko. Pumunta talaga ako dito 55 kilo lang ako ngayon. Almost 65. Sobrang overweight na ako ng 5 kg. Kailangan ko na talaga magbawas din ng timbang kasi mahirap na eh. Tumatanda na rin naman tayo. Kaso ang init kasi dito, sobra, di ka naman makapag-walking sa labas. Kasi ewan ko hindi ko alam yung iba kung paano nila kinakaya yung pag-walking sa labas. Kasi hihingalin ka eh. Tapos, pag tumigil ka, di ba, magpapahinga ka, titigil ka, mag-press ko kahit, hindi mainit yung hangin eh. At yung parang hindi mo siya mahinga, kasi humid, basta. Hindi ko pa na-experience yung ganito sa Pilipinas, yung ganitong init sa Pilipinas. Mainit sa Pilipinas, pero iba yung init dito. At least doon, kapag humangin, malamig yung hangin. Dito, kapag humangin, mainit din yung hangin. So, minsan nga mas okay pa na hindi na lang mahangin. Kasi pag mahangin, tapos mainit yung hangin, hindi mo rin talaga, hindi rin talaga, hindi mo siya mahihina. Ayun, so mamaya pag after ko nito magpagawa ng mukbang, sana mabilis lang, konti lang naman din tong pages. Tapos uwi na ako. Almost nandun na tayo sa kung saan ako magpa-bookbind, and sobrang lapit niya lang pala sa bahay. Kasi ito kung nasaan ako ngayon, ang bahay namin papunta dun sa right. Itong namang papabookbindan ko dito sa left. So, and lang siya, 850 meters away na lang siya. And yung bahay namin almost ganun din yung layo niya. So, after ko nito, ang aga ko palang makakauwi. Which is okay kasi makakapag-prepare pa ako ng makakaluto, ganyan. Tapos mamaya makapag-walking kami. Buti na lang talaga at meron dito sa amin. Kasi inisip ko sana pupunta ako sa may Deira. Kaya lang, kung doon ako pupunta, matatraffic talaga ako pagpabalik ko dito. Baka nga ngayon traffic na doon eh. Dati doon kami nakatira banda kasi talagang grabe yung traffic, nakaka-bad trip.
Lalo na nung Ramadan. Imbes na, syempre, kasi dahil Ramadan, maaga talaga yung uwian ng mga tao. So parang pag yung out namin alas 3 ng hapon. Pag out mo, parang na din. Parang rush hour na din kasi yung iba nga alas 2 out na sila. Kasi nga inaano nila yung simba, yung oras ng simba hinahabol nila. So ngayon nandito na ako, okay. Okay. So kaya pwede mag-park dito. Ay! Jeepy station na. Jeepy station na. Ano ba yun? Napabinder ko na siya. Buti na lang sumagot yung amo ko. Kasi Arabic documents kasi to. Ngayon, hindi niya sinabi sa akin kung kanina kung anong klaseng bookbind ang niya, kung right or left. Kasi pag Arabic kasi, diba pabaliktad yung pagbasa nila. Hindi pag ganun sa kanila yung pagbasa. Mura lang naman, 8 dirhams. Akala ko sobrang mahal. Ngayon, pauwi na ako, 4:24 na. Ang laking tulong din. Sana araw-araw niya ako utusan, no? Para maaga ako nakaka-uwi. Ilang minutes mo ito sa bahay. Um, 5 minutes away. Buti na lang talaga. At meron dito sa Mirdif. Kasi naisip ko sa Deira lang meron eh. So anyway, malapit na rin naman ako sa bahay. Nakabili na rin ako ng chicken thighs. Ano siya, 800 or 900 grams. 9 dirhams lang. Mura, naka-sale. Tapos, 3 na lang peraso ang natira doon. Ay, ang nandun kanina, kinuha ko na. Kasi nung lately, lagi kami nagbababoy, So anyway, makauwi na ako. Hindi ko alam kung magluluto ako eh. Pero, hindi na muna siguro. Kasi meron pa naman. Baka kasi masira. Kasi meron ako niluto kahapon para naman yung bukas. Magagawa na lang pala ako ng tuna sandwich. Para yun na lang yung kakainin namin ni EJ sa gabi. Sandwich lang. Tapos mamaya sunduin ko siya. Uwi kami ng bahay. Pahingayin ko siyang konti, tapos alis kami. Tapos mga alas 9, uwi kami. Yan, pahinga na. So anyway, mamaya na lang ulit sa bahay. Bye! Ito ko pala. Meron din naman actually sa bahay meron akong stationary bike sa bahay. Pwede naman din, instead na mag-walking kami. Kasi pag nag-walking kami sa mall, alam mo yun, siguro ang gagawin namin every other day siguro. Hindi ko naman araw-arawin. Siguro salitan, walking, tapos stationary bike. Kasi dito, okay din yung bike eh. At least, kumbaga cardio din siya. So, pwedeng ganun ang gawin mo. Nandito na tayo sa bahay. Mabuti pa. Ang unang kong gagawin ngayon is magawa ng sandwich bread.
and then mag-biking, mag-stationary bike. Ililipat ko yung bike sa kitchen kasi nasa sala siya, wala kasing AC sa sala. Sa kitchen naman, may AC. Hindi siya ganun kalamig, pero at least, hindi siya mainit. So, mas okay na yun doon. So, tara, samahan niyo ako. Ayan. Ay. Okay, nakakalimutan. Dito na ako sa bahay. So, pahinga lang akong konti. Tapos, kunin ko yung stationary bike doon sa sala. Lipat ko dito sa kitchen. Doon na kami ngayon sa Medyo City Center. Mag-walk ko na. Naka-jacket ako kahit mainit. Pero hindi masyado mainit ngayon. Unlike ng mga nakaraan. Ready ka na, babe? Ready ka na mag-walking? Yes. Ready ka na ba sa 20,000 steps na tatahakin natin? Gawin muna natin is magbabayad muna ako sa NBD. May NTD ba dito? Meron, di ba? Daan. Eh, pero may ABCD pa dito. Babe, magano muna, ay, mag-grocery muna kaya tayo. Malin. So, ayan, nakauwi na kami ng bahay. Ayan yung nilaban namin, 10,000 steps. Grabe, nakakapagod pala siya. Naramdaman ko lang yung pagod ng pauwi na kami. Pero ngayon, nasa bahay